Secretary Kakda na halos 4,000 Pinoy wala po sa Israel at Lebanon ang napauwi na ng pamahalaan simula po noong October 2023 dahil sa mga kaguluhan. Samantala, meron namang 58 na OFW na stranded sa Dubai, kabilang ang 10 sa Abu Dhabi, ang natulungan na rin ng DMW at OWA matapos ang pansamantalang pagsara ng mga paliparan sa gitnang silangan. Eh, sir, meron nung balita ng isang araw na may 3 mayor na na-stranded sa Israel at may sinasabing meron pang congressman. Pero tinanggi na ito ng pamunuan ng House of Representatives. Hindi daw natuloy yung mga mabubatas na pumunta doon. Ang alam kong nandun na congressman, former congressman. Former Congressman Ted Montoro. Nakausap ko nga siya nung araw na yun na sinasabi na may na-stranded na mga congressmen. Para nakala mo na, makarami. Eh ngayon, nung makausap ko siya, siya lang palang mag-isa ron, kasama yung mga ilang naimbita ng bansang Israel. May kinalaman sa pag-uobserba ng kanilang agriculture system. Oo, tama po. Maganda, sabi niya, maganda rito. At paano naman yan? Mukhang nagkakapalitan na ng missile dyan. Okay naman kami kasi may bunker kami rito. At saka pagka merong lilipad na missile manggagaling sa Tehran. May 10 minutes kami na doon lead time Makikita ka dyan. Oo, bababa kami doon sa bunker namin. At pagkatapos noon, lalabas na naman kami. Wala namang pag-aalala doon sa kanyang pananalita. Ayun nga po. Hindi ko pa naman nakausap mula nung magkausap kami. Kasi kahapon ay patindi sa inyo yung atake ng Iran. Mukhang mas gumagamit na ngayon kung tawagin ay hypersonic missile, yung mabilis na nakita ko sa social media, mukhang meron silang underground tunnel na punong-puno ng missile. Mukhang hindi yata natunogan ng Israel yun. Ewan ko lang kung totoo yun. Tama. Pinakikita nila talagang tunnel na mukhang mga missile naman Ang problema, sir, ngayon, hindi natin ma-distinguish kung ito reality o AI generated Yung ibang mga video na kaya sinasabi ko, nakita ko lang naman. Wala naman akong nakakayahan para i-determine kung talagang totoo yun. At talagang gagamitin kung talagang magre-retaliate yung bansang Iran. Sana naman ay hindi totoo lahat yung mga totoo po yun dahil sa, alam niyo po ba, ito yung epekto ng sinasabi na natin na hindi talaga maganda may mga ganyang labanan dahil, alam niyo po ba mga babayan, posible daw po tumaas ng 5 piso kada litro ang presyo ng diesel. Grabe, 5 piso per liter. Ayon po sa DOE Oil Industry Management Bureau Director, Assistant Director Rodela Romero, ito po ay posibleng ipatupad sa June 24. Ayan, Mabuti ko 5 piso lang. Kasi alam ko dyan, pagka nagkakagira dyan, hindi na natin matansya. Totoo po yan. Kung ilan na magiging presyo ng petrolyo na kung meron pa tayong May ibabenta. kung meron pang magbebenta sa atin. Nga po. Ito naman po siguro pasimula, pero apakataas ka agad, yung gasolina pwedeng umabot ng hanggang 3 piso. Ito sa June 24, sa Martes lang ito. At diesel ay 480, habang ang kerosene ay 440. After daw ng isang set ng mga Singapore Base Oil Product Price Assessment, ang inilalathanan ng trucks na isang division ng S&P Global. Tumas daw ng halos $3 per barrel ang presyo ng diesel noong Miyerkules hanggang kahapon. At posibleng umabot ang price hike sa 5 peso per liter kung tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng diesel sa mga sandali ito. Yan ang epekto ng kawalan ng kapayapaan, Nelson.